Okay, so panoorin na natin 'to. Ang dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Alam mo, etong clip na to was played on the Senate floor, okay? It was played by none other than Robin Padilla. Just to give you a brief background bago tayo pumunta dun sa mismong video. And it's so frustrating kasi of course, it's very hard to detect AI now. Pero if medyo bumababad ka sa internet, malalaman mo na yung, or hindi na lang eh, kung nanonood ka ng, kung naiintindihan mo yung practical conversation, hindi siya tunog practical eh. At saka yung background noise, practical nyo. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayo hinang budget. Wala naman. Yung static na yon, usually kasi nanggagaling yun pag generated yung voice, okay? Or AI yung nagsasalita, okay? Pero again, this looks fake to me, okay? Tuloy natin. Nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na klase. 'Di ba? Ang bilis nung palitan nila eh. Parang it doesn't seem natural, okay? It's as if they are readings from a script or it's generated by AI. In my opinion, this is AI, okay? And ang problema kasi, etong mga ganitong computer files, it should be authenticated first before it's presented in any forum. In any forum that is going to have serious implication. Okay, kasi mamaya, mas matindi pa to. Kala nyo, dito lang, mas matindi pa yung rito, yung usapan dito. Tali A, puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madaraho. Mga DDS vloggers yan, by the way. Kasama sila Rosaline. Si Rosalinda, yan yung maputi na tanga-tanga. Yung sabi niya na, yung dinner niya kung kailan daw huhulihin si Tatay Digong. Tapos nung nahuli, ngaw-ngaw. Taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Ay, nako. Mga DDS vloggers kasi yan eh. This audio is alleging na may tumatanggap daw sila ng bayad. Pero in my opinion, kasi kailangan nyo kasing pakita yung documentary evidence dyan. Hindi kayo pwedeng mag-base over yung sa mga ganito. Lalong-lalo na kung hindi pa authenticated etong ganitong klaseng conversation. Anyway, tuloy natin. Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos Hindi na daw. kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabobohan sa totoo lang. Tapos may pa ha, kasi galing sa TikTok kasi tong clip na to, tong pinanonood natin. And narinig niyo yung background music, yung mga ganito. Yan. Yan, natural yan doon sa video. It was that bad, okay? And it was presented in Senate. It's so ridiculous! Anyway, tuloy natin. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulit? Di ba, it doesn't feel natural eh. Alam mo yung unang generation ng AI, ganyan yung yung inutusan mo lang mag-prompt na eto yung sasabihin niya. Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madaraho. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hi. Hi. Sasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit. Diba? Tapos yung dit pa, yung old school na Ayon po sa mga yun eh. Pinresenta to ni Robin Padilla sa Senate. It was so ridiculous, man. Okay? Alam mo yun, ako, kahit sinong elementary ang makakita nito, kahit, anyone who frequents the internet knows that this is a fake. Alam mo ang masakit dito, artista kasi siya eh. Artista kasi siya, so alam niya yung nagbabasa ng lyric, ng script, di ba? Ang tanga. Anyway, tuloy natin. pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po Ang etong hearing na to kasi it's proposing a bill etong si Robin Padilla
to na against trolls, okay? Kasi may kumakalat na balita na meron daw 50 million something na ano. Of course, dinamay na naman ako diyan. Pero wala akong pake, utangin na. Sana nga, di ba? Pero ang pinopoint ko lang dito, this was presented in Senate, which is a dangerous precedence. Kasi it was downloaded from a TikTok account and then presented in Senate as form of the legislation of the land. Ang problema, it wasn't even marked. It wasn't even marked as fake. It wasn't even marked as real. It was just presented. And then, and the line of questioning ni Robin Padilla dito seems to me that he is oblivious of what it really is. That is how ridiculous this video, the video was. So, Nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. Ayun, si Lauren Legarda yung who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin, pinapahiran nila ng kasinungalingan si Attorney Claire kasi anyone na na una-una bakit naman magbabayad si Yusek Claire ng mga vloggers na DDS? Kasi si Rosalinda DDS yun eh. Ang bobo! Sobrang bobo! Like, man, sino ba yung staff mo, Robin Padilla? Kung ako sa'yo, tanggalin mo na lahat yan. Kasi, may staff etong mga senador na to eh. May mga abogado, di yung may bigote doon sa katabi niya. Staff, isa yun sa staff niya eh. And marami pa silang staff dyan na usually ang linalagay nila siguro mga kakilala at kaibigan nila. Kasi wala namang standards yan eh kung sino yung kukunin mo. Pero kung matino kang senador, kukunin mo yung mga marurunong. Marurunong sa technology, marurunong kung ano man yung legislative agenda mo doon sa termino mo. Kuha mo, di ba? Or maglagay ka lang ng mga marurunong na abogado. Okay na yun eh. But this person right here actually downloaded a fucking TikTok video and presented this in Senate. That's how bad this is. I know, kayong mga DDS, galit kayo kay Yusek Claire. You're trying to destroy her reputation sa bawat turn na makukuha nyo. Of course, it's very damning kapag gumawa siya ng troll farm at nagbayad siya ng mga vloggers. And meron, kung siya talaga yon, of course, medyo tatamaan talaga siya doon. Pero the thing is, sana totoo. Sana totoo. Or sana verify niya muna yung video na yon if it is true or not. Kasi nga, this Senate hearing right now is about yung anti-troll farm, 'di ba? So it is very tangential or may sense naman na ilagay mo yon. Pero mark it first. Mark it as what? Real or fake? Real or pake? Sabi nga sa TikTok, 'di ba? It's so idiotic etong mga ganito. That parang it's so anong tawag doon? Para siyang removed from reality. Ganun ko siya tinitignan, my God. Alam mo, and this is ang masakit dito. Number 1 senator tong idiot na to. This is such an idiotic thing to do. And I am saying that with all due respect na pwede kong ibigay sa tao na to. Tandaan nyo, pasweldo natin yan. Yung binabayad niya sa staff niya is budget coming from the tax money that you and I paid. Okay? My God, napakatanga. Sobrang bobo, my God. Like, ibang level yung kabobohan niya eh. Anyway, tuloy natin. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. O mga DDS, bakit naman siya magbabayad ng DDS? Hindi ko gets yun eh. Doon pa lang dun sa naratibo, yung meta-narrative nung conversation na yun, it already doesn't make sense kung si Attorney Claire yun eh. Diba? Kasi nga, Yusek, PCO si Attorney Claire, and there is rumors there na meron daw mga yung 50 million something na nawala na binigay daw sa mga vloggers, binigay daw sa mga troll farms. I don't know. Wala akong alam doon, okay? And apparently, ito yung link noon, okay? Ito yung pinapresent ni Robin Padilla as link doon. Di ba bobo?
Sobrang bobo, di ba? Alam mo, I'm not using the word bobo lightly here. I am using that because I know specifically kung ano yung dapat niyang gawin. Kung ano yung capacity ng office niya, hindi nung tao nung ni Robin Padilla. I guess he is not intelligent at all, or at least hindi niya ginagamit yung utak niya in the right way, okay? I guess he is a normal intellect guy na hindi niya ginagamit yung normal C ng utak niya. Pero yung office niya, yun yung malakas talaga eh. Yung office of Senator Robin Padilla. Because you can hire intellectual there. You can hire people who can fact check you at almost any turn. And that is not paid by you. That is paid by the taxpayer. And then you will present this horse crap. Diyos ko, para lang mapin down si Attorney Claire. It's such a disgusting move. Come on. Tuloy na natin. Naiinis ako mga lods. Promise ko sa inyo. Like, taas na naman BP ko niyan. Hey! Anyway, tuloy na natin. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Exactly. Di ba? Yun yung tamang gawin. Dapat nga yan, bago pinresent yan sa Senate, because Senate is an August chamber, di ba yun eh, in this August hall. Ibig sabihin, it's a banal hall, or hindi naman siguro holy, but it's something that you should, when you present something, dapat igagalang mo siya. Pero what you presented is shit. Literally shit. Literally AI slap ang tawag nila dyan. Pero presented as real. This is how frustrating this political vlogging is, mga kamatis, mga kaibigan, mga lods. Diyos mio marimar. Patawarin ng Panginoon yan. This is a senator we're talking about who presented AI slap. Okay sana kung about sa AI slap yung topic, but it's not. It's about pinning down etong si Attorney Claire because they don't like it kasi kabilang panig siya eh. Dito siya sa puder ng mga Marcoses eh. It's so frustrating to see, mga lods. It's stupid. Tuloy. Imbis na Yes, nangungula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because We're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. Exactly. Hindi yung nga katunog ni Yusek Claire yun eh. I've been listening to Yusek Claire for a very long time. Ano pa lang, hindi pa siya Yusek, nakikinig na ako sa kanya. Shoutouts kay yung nag-moderate siya doon sa isa naming tropa na si Fiscal EJ, di ba? Shoutout kay Fiscal EJ kay doon sa nung kino-content siya ni Melo Yap nung araw, di ba? So I'm just saying, we've known Attorney Claire for a very long time, and this is something that I think it's beyond her. It's beyond her. If you have allegations like that, lakasan nyo naman yung ebidensya. Ano meron? So tingin mo, tatawagan niya si Rosalinda. Hello, Rosalinda. Ring, ring. O, sisiraan mo si Ganon? Mga tanga. Anyway, Print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. In fairness naman kay Lauren Legarda, yung ABS-CBN, hindi naman fake news yan. Hindi naman fake news yan, in my opinion. Of course, meron silang mga political biases. Like any one of us. But it's not fake news. At hindi sila magpapalutang ng basurang AI slap, okay? And they're just going to blame someone for it, di ba? Tanga talaga to si Robin kahit kailan. Anyway, yun lang naman yun. Tapos na kasi yung video. Gege mga lots.